Sa Bangladesh mga kapatid, normal na ang ganitong klase ng eksena dahil mura ang pamasahe at kakaunti ang bumabiyahe papunta sa malalayong lugar. Ang pagsakay ng tren ang pangunahing transportasyon ng mga tao araw-araw. Kakaunti lang din ang tren sa labas ng malalaking lungsod kaya dagsaan agad ang mga pasahero. Mabilis itong napupuno kaya madalas wala nang natitirang upuan. Sa sobrang siksikan, may mga pasaherong sumasabit na lang sa gilid at umaakyat sa bubong. Sa loob naman, halos hindi ka makakagalaw dahil sa dami ng tao at kahit makakaupo ka, hirap pa rin ang iyong magiging sitwasyon. At kapag bababa ka naman, mahihirapan kang makalabas dahil siksikan ng daanan. Pero mas matindi pa ito tuwing sasapit ang holiday dahil sabay-sabay na umuwi ang mga tao sa kani-kanilang probinsya. Pero kahit ganito kasikip, tuloy pa rin ang biyahe ng tren. Sa disyerto ng United Arab Emirates, may mga lugar kung saan makikita ang mga mamahaling sasakyan na basta na lang iniwan. Sa unang tingin, para itong paradahan ng mayayaman dahil puno ito ng mga nakaparadang luxury cars gaya ng Ferrari, Lamborghini, Bentley at Rolls-Royce. Ngunit ang katotohanan, hindi na ginagamit ang mga mamahaling kotseng ito. Ito ay nakatambak at tuluyan ng inabandona. Sa UAE, tinatayang libu-libong kotse ang naiiwan kada taon na bagamat marami sa mga ito ay dating simbolo ng kayamanan at luho, pero ngayon ay unti-unti nang sinisira ng init at buhangin ng disyerto. Isa sa mga dahilan kapatid ay ang mahigpit na batas tungkol sa utang. Kapag hindi nabayaran ng malalaking utang, maring humantong ito sa kaso kaya ang iba ay pinipiling umalis na lamang ng bansa at iwanan na lang ang kanilang mga gamit kasama na ang sasakyan. Mas dumami ang ganitong pangyayari nung nagkaroon ng krisis pinansyal noong 2008 kung saan maraming tao ang nawalan ng trabaho o negosyo kaya bigla silang umalis at naiwan ang kanilang mga sasakyan. Mayroon ding mga sasakyan na nasira dahil sa aksidente o baha at dahil mas mahal pa ang pag-aayos kaysa sa aktual na presyo nito kaya hindi na ito kinukuha ng may-ari. Marami sa mga sasakyan ang napupunta na lang sa auction at naibebenta sa mas mababang presyo kumpara sa dati nilang halaga. Ang bahay na ito kapatid ay nasa gitna mismo ng isang highway na matatagpuan sa Jinxi malapit sa Shanghai sa China. Pero bakit nga ba nasa gitna ito ng dalawang malaking kalsada? Ang naturang bahay ay pag-aari ni Huang Ping na nooy tumangging tanggapin ang alok na relokasyon na umaabot ng humigit kumulang 1.6 million yuan. Sa China, tinatawag itong Nell House, mga bahay na hindi talaga basta napapaalis kahit mayroong gagawing malalaking proyekto. Kaya naman napilitan ng mga developer na hatiin ang highway at pinadaan sa magkabilang gilid ng bahay bago muling nagtagpo sa dulo. Dahil dito, nakatayo ito sa gitna ng mabilis na daloy ng trapiko. Para naman makapasok at makalabas ng bahay, dumadaan ng may-ari sa isang lagusan na nasa ilalim ng highway. Araw-araw ang mga kotse at truck ay dumadaan sa magkabilang bahagi ng bahay kung saan talagang ramdam niya ang ingay, alikabok at pagyanig nito. Kaya naman sinabi ng may-ari na pinagsisihan niya ang kanyang desisyon at sana ay tinanggap na lang umano niya ang alok na relokasyon. Kung titignan sa malayo, para lamang itong isang tahimik na burol sa gilid ng New Delhi. Ngunit habang papalapit ka, unti-unting nag-iibang lahat lalo na ang nakakasulasok na amoy sa lugar. Ito ang Gasifor Landfill, isa itong napakalaking bundok ng purong basura na tinatawag ng marami bilang Mount Everest ng basura. Mahigit 40 hektarya ang sinasakop nito at umaabot na sa higit 70 metro ang taas, mas mataas pa sa ilang gusali sa paligid. Nagsimula ito noong 1984 at noong 2002 ipinag-utos na ang pagsasara nito pero hindi pa rin natigil ang pagdami ng basura. Araw-araw may dumarating pa rin ng mga truck na may dalang basura hanggang sa umabot ng humigit kumulang 2,000 tonelada kada araw ang nadaragdag. Habang tumatagal, mas nagiging delikado ang lugar. May mga bahagi na gumuguho na lubhang mapanganib sa mga taong nakatira sa paligid. Bukod pa riyan, sa loob mismo ng tambak ng nabubulok na basura, may mga nakakalasong gas na dahan-dahang sumisingaw. At kung minsan, mayroon ding mga biglaang sunog na naglalabas ng makapal na usok na bumabalot sa paligid. Isa pa, kapag umuulan, nahalo ang tubig sa basura at nagiging maitim na likido na dumadaloy pababa patungo sa lupa at mga ilog. Sa unang tingin mga kapatid, pwede mong isipin na AI-generated ang lugar na ito. Pero totoo talaga ito. Ito ang Aizawl, ang kabisera ng Mizoram sa India na malapit sa border ng Myanmar. Walang malalawak na kapatagan dito. Ang buong lungsod ay nakatirik sa matatarik na burol. Ang mga nakatira sa lugar na ito ay hindi binago ang lupa. Sa halip sila ang bumagay kaya ang lungsod ay parang umakyat pataas sa mga bundok. Mula sa malayo, magulo tignan ang itsura ng lungsod para itong pinagsama-samang bahay na basta na lang itinayo kung saan lang mayroong bakanting lugar. Ngunit kapag tinignan mo ng mabuti, mayroong logic ang lahat. Dahil walang patag na lupa, ang mga bahay ay magkakadikit sa gilid ng mga dalisdis para silang kumakapit para hindi mahulog sa bundok. Ang mga kalsada rito ay hindi tuwid, paikot-ikot at paakyat pababa ang daan na sumusunod sa hugis ng burol. Imbis na baguhin ang kalikasan, ang lungsod ang nag-adjust dito. Pero sa kabila ng siksikan, marami pa ring bahagi ng Mizoram ang may berdeng kagubatan. At dahil nasa mahigit 1,100 meters ito mula sa dagat,
mas malamig ang klima dito kumpara sa karamihan ng mga lungsod sa India. Kaya mo kayang mabuhay kapatid sa ganitong klase ng traffic? Ang nakikita mo ay ang China tuwing Golden Week, isang panahon kung saan sabay-sabay na bumabiyahe ang napakaraming tao sa buong bansa. Ang clip na ito ay mula sa Qinzhou sa Anhui, pero ganito rin ang eksena sa iba't ibang bahagi ng China. Ang mga highway na karaniwang mabilis ang takbo ay nagiging mahabang pila ng mga sasakyan na halos hindi na gumagalaw. Kadalasan nagsisimula ang problema sa mga toll booth kung saan mula sa maraming lane ng kalsada bigla itong sisikip sa iilang linya na lamang. Dahil dyan at sa sobrang volume ng mga sasakyan, nagkakabuhol-buhol na sa loob ng ilang kilometro. Napakahabang oras ang bubunuin mo sa traffic at sa ibang pagkakataon higit pa sa isang araw bago muling makausad. Sa tindi ng traffic kapatid, pagsapit ng gabi puro pulang ilaw ng treno ang iyong makikita. May mga kotse sa lahat ng direksyon at halos wala ng espasyo para gumalaw. Sa araw naman makikita ang mahabang hanay ng sasakyan na dumadaan na parang walang katapusan. Dahil sabay-sabay ang bakasyon sa buong bansa, halos lahat ay umaalis at umuwi sa parehong oras. At dahil sa tindi ng traffic, marami ang natutulog na lang sa loob ng kanilang sasakyan habang naghihintay na gumalaw ang trapiko. Noong 2010, may isang matinding traffic jam sa rehiyong ito na umabot ng halos 100 kilometers at tumagal ng humigit kumulang 12 araw. Pero kahit ganito, hindi ito bago at paulit-ulit itong nangyayari taon-taon tuwing Golden Week. Sabi nila makakatulong ang bisikleta para maibsan ang trapiko. Pero paano naman kung sobrang dami naman ng mga ito? Gaya nitong malaking tambak ng mga inabandonang paupahang bisikleta na animoy parang park o makukulay na dekorasyon. Ang mga bisikletang ito ay nakatambak sa mga bakanteng lote sa iba't ibang bahagi ng China. Pero paano nga ba ito nangyari? Noong 2016 hanggang 2017, biglang dumami ang mga bike share company sa China. Napakaraming bisikleta ang inilabas sa loob ng maikling panahon, mas marami pa kaysa sa aktual na gumagamit. Wala ring gaanong malinaw na patakaran kung saan dapat iparada ang mga ito. Kaya ang nangyari, basta na lang iniwanan ng mga tao ang bisikleta kung saan-saan. Nakalaunan ay kinailangan ng hakutin at itambak para lang malinis ang daan at makadaan ng mga tao at sasakyan. Ito ang Nerema Triangle Building sa Tokyo na sa unang tingin ay parang hindi totoo. Isa itong napakakipot na apartment building na itinayo sa isang maliit na piraso ng lupa. Isang espasyo na kadalasan ay nagiging bangketa na lang sa ibang lugar. Sa kabila ng itsura nito, malinaw na sinulit ng gumawa ang bawat pulgada ng lupa. Bagamat napakaliit kasi ng espasyo nito, magugulat ka kung paano naisiksik ang lahat. Kung titignan sa labas, para itong flat o manipis na gusali na halos hindi ka panipaniwala. Kaya may mga tao na iniisip na edited o illusion ito. Pero sa loob, mayroon itong 4 na magkakahiwalay na apartment. May mga bahagi sa loob na sobrang sikip, kabilang ang banyo na halos kasing liit ng nasa eroplano. At ang mga kwarto ay ginawa para lamang sa simpleng pamumuhay, hindi para sa maraming gamit o bisita. Ito ang nangyayari kapag ang isang lungsod ay naitayo bago pa man dumating ang mga taong titira rito. Ito ang Kangbashi sa Urduz sa Inner Mongolia. Noong unang bahagi ng 2000 dahil sa biglang paglakas ng industriya ng coal, nagkaroon ng maraming trabaho sa lugar. Ang plano ay gumawa ng bagong lungsod para sa humigit kumulang 1 milyong mga manggagawa kasama ang kanilang pamilya. Pagsapit ng 2003, naglaan na sila ng napakalawak na lupain para sa proyekto. Agad itinayo ang mga matataas na gusali, malalawak na kalsada, parke, monumento at mga modernong pasilidad na mukhang handa na para sa malaking populasyon. Ngunit may isang malaking problema, hindi dumating ang mga tao dahil nagduda ang mga ito sa sobrang bilis ng paggawa sa mga gusali. Dahil dyan, mas pinili na lamang nilang manatili sa dati nilang tirahan. Mas pinili ng karamihan na huwag sumugal sa bagong lungsod at manatili kung saan sila komportable at ligtas. Umabot sa humigit kumulang $161 billion ang ginastos sa proyekto at tinatayang nasa 150,000 lang ang nakatira roon. Nasa 80 hanggang 90% ng lugar ay halos walang tao at hindi lang Kangbashi ang ganito. May iba pang lungsod sa China na may maraming bakanteng gusali at apartment na hindi nagagamit. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?